maging pulis man po kayo, maging sundalo man po kayo, meron po tayong pinalupaan sa ating tungkulin na sana po ay maging tapat po tayo sa bayan. Dahil ang bayan po ay binubuo ng tao. Mga kababayan, and now the end can sing. So, dapat kantahin natin yun kay Marcos. Lagpas na. Alam nyo, mga kababayan, since 2022, September, alam na namin that Marcos will end up because at the time when I was with the then President Duterte, he told me already na Marcos is a weak leader and he is really bound to fail. But it is not only his weakness, it is his being magnanakaw, mga kababayan, that brings us here today dahil binisto na siya ni Saldico. Sinasabi ko ng mga kasama niya ni Marcos na hearsay lang daw, wala daw credibility si Saldico. Alam niyo, sa batas po, ang tinatawag natin personal knowledge. Hindi Kasi nila baluarte. kung mayroong mga Court yun eh. hold upper sa bangko, Dito sila. 5 tao, isa na dyan si Saldico, isa si Martin Gumagos, isa si Bongbong, nahuli si Saldi at nireveal niya po ang kasama niya sa pagnanakaw at mastermind si Marcos. That is a very, very high probative value. Kaya yung mga sinasabi ni Lacson, sinasabi ni Cleo Castro, ni Toby Chanco, wala kong kahulugan yan, walang sensay. So, mga kababayan, andito tayo ngayon para manawagan ng pagbitiw na ni Marcos Jr. He has no more credibility to go on. 3 taon na po tayo nagdusa sa kanyang pamumuno. And yet, nothing has been accomplished. Lalo pa tayong nabaon, malapit na tayong mahulog sa babing. But kung tuloy-tuloy ang ating pagsasama, pagkaisa, at tayo ay manawagan araw-araw na bumaba na si Marcos, I don't think 1 month is long enough for us na matanggal natin sila. So, ito lang po ang nasasabi ko. Bakit po si Marcos ang mastermind ng pagnanakaw? Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Alam niyo po, si Marcos ay ang ating Pangulo. Sa ating saligang batas, siya lang ang may responsibilidad na magpirma ng ating General Appropriations Act. Doon sa NEP, mayroong amount na sinumiti niya. Pero pagdating ng General Appropriations Bill, nagbago na po, nadagdagan. And yet, anong sabi ni Marcos? I have read every page, 4,000 pages daw ang binasa niya. Kung matino na tao si Marcos, mayroong malaking insertion from the NEP to the FICAM and up to the General Appropriations Bill. Pinagyabang niya na binasa niya 4,000 pages. Sinusuri niya. Pero 29 billion na po ang binito na. Pinalusot niya ang 250 billion na siyang naging pondo ng Department of Public Works and Highways, which eventually was implemented po ito sa mga those projects and substandard. Kaya po doon pa lamang huli na si Marcos dahil lamang sa pagpirma pa lang yan doon sa General Appropriations Act. He cannot
faint ignorance, hindi siya pwedeng magsinungaling pa doon. Tapos nadagdagan pa ang saldi ko, kinonfirm, at may testimony pa si Gutesa, corroborated pa saldi ko. Mga kababayan, hindi ko na habaan pa ang aking talumpati ngayong gabi. Ako po'y nagagalak na itong napakalaking crowd na andito ngayon, marami po ng mga kababayan natin na may puso at diwa upang itigil na po. The time is the end for Marcos. Magkaisa tayo hanggang mabasa po sa presyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. At mabuhay po ang Pilipino, mabuhay ang Iglesia ng Cristo na nandito, ang KOJC at ang kung mayroon GIL at iba pang mga sekta na andito ngayon nagbigay sa atin ng lakas para manawagan na bumaba na si Marcos. Magandang gabi po sa inyo. Yes! Mabuhay mo kayo mga kapisnan! Thank you very much. Congressman Jing! Gusto po natin magpapasalamat din kay Attorney David Castillo, the National President of the United Citizens Crime Watch, and incumbent QC District 2 Councilor Tatay Rani Ludovica. O saka pinamati ko rin si Maring Damian, ha? Maring Damian, at saka si Bobot. Maring Bobot, nandito kami, ay, oo. Kaya nga pakinggan natin ang mga dinadaing ng taong bayan. Ito. Pakinggan po natin ang salubin ni Tatay Rani Ludovica. Ito po si Halko, magahimbing ko sa kakari. Tatay Rani. Isang mapagpalang gabi sa mga kapwa ko na naghahangal ng pagbabago. Kapwa ko na nahihirapan sa sitwasyon po natin ngayon. Bago ang lahat, ako ay nagpapasalamat sa Ama na binigyan po niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkaisa ngayon. Ama ko, sadyang napakahiwaga mo dahil ikaw lang po talaga Ama ang makapag-iisa sa tambayan ng Pilipino. Ama, alam po namin na kami po ay nagkasala. May marami po kami mga kapatid na idinenta ang aming mga boto. Nabulol po kami sa mga taong nagpalat kayo na sila ay lingkod bayan. Pero Ama, alam po namin na hinahayaan nyo na mangyari ang isang kadiliman upang kami ay magising sa katotohanan. Kami po ay nananawagan sa kapwa ko lingkod bayan. Maging pulis man po kayo, maging sundalo man po kayo, meron po tayong pinanumpaan sa ating tungkulin na sana po ay maging tapat po tayo sa bayan dahil ang bayan po ay binubuo ng tao. Huwag po natin sana imagpalit ang personal nating nakukuha sa administrasyong ito. Dahil mas mahalaga ang tungkuling ibinigay sa atin ng ating Ama. Kapwa ko nanunungkulan sa gobyerno, sana po maging tapat tayo sa bayan at sa taong bayan. Kung kayo man ay nakikinabang sa gobyernong ito,
Personal lang po yan. Alalahanin niyo ang mga tao hirap na hirap sa kanilang kinalagagyan. Sana Ama, isang milagro sa gabi ito na makasama po namin ang kapwa linggong bayan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating po mga kapulisan, alam po namin may leadership tayong sinusunod. Pero gusto ko po ipaalala sa inyong lahat na mas mahalaga ang paglilingkod sa taong bayan. Tatapusin ko po ang gawin ito dahil limitado na po ang oras na ito. Dakilang Ama, salamat. Salamat sa iyong pagmamahal sa bayang ito. Salamat sa pagmamahal ko sa mga taong bayan na hirap na ngayon. Ama, wala po kami paililipin sa iyo. Nawa, Ama, paglinawin niyo po ang mga puso ng mga sundalo ito. Di ba na, Ama? Di ba na ikaw na Ama ang makakapagdulot po dito? Paspasan niyo po ang nigat na ito dahil ang pasan ito ay hihiligay po sa amin. Huwag niyo po saya kami ipahitulog na natupang naghihirap dahil po sa isang leader na naliligaw ng landas. Mag-iapin na po kami, Ama. Kawain niyo po kami. Sa gabi ito, manahig po sana ang pagmamahal mo sa aming anak mo at sa bayang binibigay niyo po sa amin. Muli, ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang Diyos ng kaginhawahan. At ikaw ang Diyos na nagpapatawad kahit patuloy po kami nagkakasala. Pumupuri, nagpapasalamat po kami na sana, Ama, ipagkaloob niyo na po sa amin ang himala ito para matapos na po ang paghihirap ng taong bayan at ng bayan ito. Pumupuri at nagpapasalamat. Hallelujah, Ama. Hi, tayo marami! Hindi ko hiwo, magaling mo. Marami niya. Thank you, Tatay Rani, sa napakaganda mong dasal. At sana nga, ito na sana, sabi nga yung nagkagawan, and now, Let this be. Ay, nako, isipin lang pumunta tayo. Agdang mo, at tayo mong sinasabi sa ulan, po ng ating tropical depression na kinakihan din namin ngayon. Kababahay na natin at chichigilan mo natin gagawin. yes, kaya naman gagawa ka na namin ang banda ng tropical depression para mag-umpisa na ng set-up. Pero bago yan, nawagan din kami sa PNP, ang Iglesia ni Cristo po, may malaking grupo po na gusto pumasok dito. Ngunit balita na naman daw, allegedly, hinaharangan po. So nakikiusap po kami ulit sa PNP. Nasaan? Nandiyan po sa EDSA. Pagpapasabi niya naman po, ano pong gagawin ko sa samahan mo kaya? Tunay po ay peaceful. This is a peaceful protest
Kaya sana naman po, bigyan niyo po kami ng nailabas po ang aming mga birthday. Oo, kami naman yan eh. Kami kayo mga kapusa na kamating sa datahan. Pag naman kayo yung alam nyo, ako yung makikilala po yan. Alam nyo naman kung ano na yung nilalagay dito. Ang galing at gilisip po ang mga kung magnanabas sa ulo. Di ba yun lang yung pera namin? Tapos kami na bumatak sa bilala, kami na ay yung hospital para sa ating mga mahihirap, di ba? Hindi ka papagat. So, paano lang sa kabulihan natin na? Naiintindihan ko po ba nga sinasabi nila na kaya hindi na lang pinagpapasok dahil puno-puno na sa mga wala po, maluwag po. Maluwag po, mandali po. Ano naman, mas maganda po kasi wala ang harap yung sustento na po. Nasa likod po, ang dami tao, kumusta yung mga kakaling sa likod. Ang sakay na mga kumain yung sulo, makita nyo! Ba't nga kayo dyan? Pasensya na kayo, ha? PNP, nagmamahawak mo kami kapasuyo po. Ito po ay isang peaceful protest. Okay, mga ko na ating mga kunsa. Ito lang po hihingi ko. Transparency for the government through justice at ayun and righteousness. Yes. Ito naman. Okay, Naman po. walang mangyayaring gurino, walang mag-aaway, walang peaceful po yun. So, kaya kailangan sumasok. Go. In fact, nandito ang tropical depression, tayo ay magsasayawan. Ano na yung mga katalang tropical? 1, 2, 3, Lapayapan. Ay, ako, dali na. Ay, sarap. Sabihan yun. Nangalaan po tayo. Kabilo kaya ang buhay. Nakaso na. Ang kalo mo ba? Ayan, tropical depression. Ayan yung isang Mormon Michelle. Ang ganda po niya. Ayan po, kaya nandito na po kami upang ilabas ang aming mga salubin. Diba? At makiusap. Again, nakikiusap po kami sa PNP at sa AFP. Okay. Ang tanong lang po namin, who do you serve? Sino ba ang inyong pinagsisilbihan? Ang kapangyarihan ba? O ang sambayan ng Pilipino? Ang sambayan ng Pilipino ngayon ay umiiyak, hirap na hirap. Ang daming namatay sa Cebu. Daghan niya ay nangamatay dahil sa baha, sa earthquake, ang Davao sa may Matina. Kaya please, AFP, General Bronger, magkakilala po tayo, mag-usap tayo. Uy, kanya lang sila. Yes, at sinabi mo sa akin minsan that your heart is for the Filipino people. Please show that, General Bronger, that your heart is for the Filipino people. Kaya yung mga nasa likod, pag tinong kayo po kalong sa harap, dahil mamaya, magpapaano kami ng Giselle ng 60 pieces na aquarium. Lahat pa sa Aquarium? Bakit kayo ng aquarium? Ito na papaano. May tubig ba yan? Wala, dito yung pizza tapi lang. Bring me na lang, mag-bring me na. Bring me! Okay, magkano? Okay, ayan na, makapang. Sige na po. At saka, magpasalamat tayo. Yung mula pa kanina hanggang ngayon nandito, ibig sabihin, tiin sa puso ninyo ang adhikayan layo ninyo kung bakit nandito. Maraming salamat sa inyo. Isipin nyo ganito kalasan. Palakpakan nyo sa sarili nyo. Yes! Alam, may mga public servants po tayo dito na 1 o'clock pa lang. Nandito na sila. Nakita ko si Congressman Mike Defensor at ang kanyang buong pamilya. Nandito sila. Kaya, di ba na-interview ko pa nga kanina? Tuwan-tuwa ako kasi talagang ibang-iba. All walks of life nandito. At talagang nanilibay sa loobin ni ate, yung si Mami. Kanina si nanay. Hindi na may mikropono. Walang kaabag. Wala na, nakuha na niya. Hindi ka na nahil sa'yo. Ito kayo kung tagayan mo. Ano yung sa galit. Kaya nagalit talaga siya. Pero tuwan-tuwa ako kasi talagang nasa puso talaga na yung sinasabi niya. Ibig sabihin, kaya sa galit ka galit, kaya sa gano'n na nasa kusito sa amin kasi apektado siya. Yes. Apektado ng... The best ka. Ayan siya, Mami. The best ka. Ayan, no? Best yun. Bisaya ka, no? Bisaya. Tulad mo, bring them. Ang pumili mo sa asawa ko na dato. Uy! Ano ba isang ano? Yung saya,
Meron ako kanina, may nakita ko taga Cebu. Pumunta ko dito para sa rally na to. Talaga, lumipad pa. Lumipad. Yeah. Bisayang yun! Todo, uy pa rin mo! Alam mo bakit? Kasi nakita nila yung hirap ng tao doon. Tama po ba ako? Apektado sila. Nakita nila ang ilan ng mga nangamatay, Correct. ilan ng mga nalunod, ilan ng mga nawala ng buhay dahil sa korupsyon ng mga nasa taas. At saka hindi naman ang mangyayari ito. Walang mangyayari na rito. Ha? Kung maayos at wala kayong nakitang diferensya. Ito, kaso may nakikita tayo. May nararamdaman kayo at nakapektuhan kayo. Kaya tayo ngayon, narito, nagkakaisa para sa isang layunin. Parang kawalan na. Ha? Kung naging kayo, bigyan nila po, pinipilihan nila, ipagpatuloy po yung pagpigil, may kawawa po kami. Ikulong nila po yung mga kurap, pero bago ikulong, ibalik niyo po yung pera namin. Okay, ibalik niyo, tatayo niyo ng ospital, ng tamang daan, at tamang blood program. Ready na ba kayo na sa Tropical Vibration? Hello! Magsayaw! Tayo ay sumanta! Sabay-sabay natin ikata ang kapayapaan. Mamaya, pag pinanta nila, ladies and gentlemen, we bring you Tropical Vibration! Nawawalan lang namin kay DDN to. Kaya iwan na. Iwan na yun. Silence and distant, lose direction, most day. Leaders and leaders. But the pocket room is bad. Yes, it was through the honesty. And demonstrated their own mind.
niyo ba, yung gabi ko, mga ano yan, nakakatabi dahil ano ba kasi doon, kung sa natapos ng bagyo, yung mga magkakaaway na magkakapit-bahay, nakakapati yun doon. Pare-pareho po tayo mag-iinis na paligid eh. Minsan may maganda kayo ginudulit ng tatlo, kaya lang sa pangiraan sa atin ngayon. Nabungubig na ang Manila, Quezon City, patungan ng lugar. Kaya hindi ko na malalaman na naintindihan kong mga brother, yung mga na-filter ba yun, pero wala baka pa rin. Ay, kung bagyung to, nakakakain na rin. Hindi ko na pag-ibig ko.